So, part 2, itong talking na to is kakaiba na. Matatakal natin dito or mapapag-usapan natin yung tungkol sa deceiver, sinungaling, at nagsasabi ng totoo. Yung paano magkwento ang isang tao. And yung isang taong kinukonsider lang yung ginawa niya, pero yung ginawa ng kapwa niya, hindi niya makonsider. So, of course, hindi lang iisang tao ko kinuha tong sample ng matao kung paano siya magkwento. And related sa incident na sunog tungkol sa aming kuryente, wires ng kuryente. Yung isa sinabi niya doon nagsimula, yung isa doon nagsimula. And hindi ko sasabihin kung sino yung nagsasabi ng totoo. And may relate sa sinabi kong bakit kaya dire-diretso yung malaking truck na sinagi daw yung cords ng kuryente at cords ng internet, lalong-lalo yung internet kasi napakanipis nun. At lumalaylay talaga. At gabi pa. At wala pa kami. At malapit sa harap ng bahay namin. Something's fishy, di ba? Wala pa talaga kami, gabi pa. Kahit sabihin mong accident yun, pwede namang ginamit sila ng spirit world para mag-cause ng sunog, para sabihin cause ng accident. Kasi meron ngang intention, lalong-lalo kung isa kang tao na very faithful sa Diyos. Meron talagang gagamitin ng spirit world, minions ng evil, na mga tao, ihahandle niya, kukontrolin na yan. Kahit alam nung taong yun, iniisip niya, lalong-lalo kung ayaw ka ng taong yun, makukontrol niya. So, meron fishy, something fishy. At yung pagkwento, well, yung kwento ko is yung umupa sa amin na ginamit niya yung extinguisher, pero meron palang kapitbahay na gumamit ng extinguisher nila. So parang parehas sila. So buti na lang ginamit nila yung utak nila. Kasi kung hindi accident yun at may purpose yung mga taong yun, kasi tumakbo daw ng mabilis yung sumagi doon sa cord ng kuryente. At kung paano magkwento yung iba, parang may something. May tinatakpan, may gustong sabihing may kasalanan at may gustong puntuhin. At communication. Dito rin natin masasabi at makikita na bakit ka nagtrabaho dyan kung wala ka namang proper communication sa ibang department ng government. At proper, meron din napansin doon. Ngayon uso yung maliit na fire extinguisher. Yung pwede mo siyang dalhin sa bag. Bakit wala yung mga ibang workers, lalong-lalo yung mga nagronda na pulis noon? Nakikita ko pa sa online. If very vigilant ka talaga and observant, kung kahit anong post yan, makikita mo at ma-observe mo at makukonek mo. Ang daming kinukurakot ng ating mga leaders, pero hindi sila makapag-provide ng simple equipments. Paano ko yung pulis na yun? Parang itong incident na to, nasaktahan niya na may sunog, wala siya, hindi niya alam ang gagawin niya. And yung proper communication din. Kukunin yung telephone, tatawagan itong department na to. So, kailangan lahat ng government workers, meron silang telepono. Number, sa department na to. Para angapin, tawagan. And of course, ang problema dito sa Pilipinas, hindi katulad sa iba na pagtawagan mo ang pulis, libre. Dito kailangan mo ng load. Nasusunog ka na nga. Yung mga, alam ko, sumikat to noon. Yung may nangyari na nga lang, may accident, tapos sinong tutawagan? Oo, yung pulis. Pero kailangang mag-load. So tatakbo pa yung yung kunwari kung yung accident is natibag yung building, nakulong ka dun, tatakbo ka pa sa store para mag-load. 'Di ba? Sa ibang bansa hindi naman kailangan ng load. Sumikat tong issue na to noon eh. So, ayan, tuloy natin. So, yun, problema talaga, ang communication na naman talaga. So, dapat matuto din silang tumawag ng ibang department pag may nangyari, hindi lang tungkol sa sunog, or kunwari, kasi, about, ano bang magandang example nga naman? Yan, kahit private to public, yung internet may nangyari sa cord. Kaya yung
sabi ko na nabanggit ko na kailangan nilang kahit public sila, kailangan nilang makicommunicate ng private na company. Unity. Hindi lang tungkol sa pera. Lahat ng nangyari sa mundo naging makapera. Kaya pag may sasabihin ka, ay hindi na namin trabaho yan. Ay hindi ganito ganyan. Ay hindi walang pakialaman ang ganito ganyan. Tapos pag may nangyari, nag-a-against, kahit bumbero, kahit ganito, hindi na pwedeng pumunta dito kasi kahit sa lugar, actually nag-aaway-away ang mga tao. Isa to. Walang proper communication. Kung isa lang namang government worker, kahit ibang barangay, ang pinangyarihan, pwede kang tumawag ng ibang barangay para tumulong. Nawawala na kasi yung yun. Ang weird, kailangan mo ng ganito, ganyan, pera. Hay, isip at mata ng tao. Hindi niyo ba naintindihan tong ginagawa ko din o ginagawa ng iba na pagsasabi ng ganito? Hindi lang tungkol sa katotohanan. Sinisita kung anong mali para next, kahit hindi naman sabihin na anong gagawin mo. Kung ganun ang problema. Yun ang meaning nun eh. Anong gagawin mo? Hindi nyo ba naiintindihan yung ganitong message? Nag-aral ba kayo talaga or hindi? Lalong-lalo yung mga may pinag-aralan. Kaya nga may sinisita na mali para may tignan, i-correct, itama, and iayos yung trabaho. Di ba? Simple as that. Wala na ang next generation kung ngayon pa lang ganito na. Kung yung proper communication meron ka, pero sa kabilang linya nga naman, hindi mo makausap, yun din ang problema. Sa mga linya ng communication, bakit nandiyan kayo at nakaupo para tumanggap ng tawag din? Kung kayo din mismo, hindi nyo magawa-gawa yung trabaho nyo, di ba? Yun din ang problema minsan. Hindi nila masabi-sabi ng tama yung problema para iayos ng department na to ang trabaho nila. Paggawa ng report. Dahil tinatamad din. Kinuha mo pa yung trabaho na yan, ibang rason din yung tinatamad. Trabaho na yan? Tapos tatamarin ka? Anong silbi ng sweldo? Yung isasantabi mo yung report, minsan kasi yung kumukuha ng mga hinain ng tao na type man or tinawag. Kasi usong-uso yung messenger ngayon, di ba? For communication ng government or private sectors or organizations or company or etc. Kung sinong nakabasa nun or nakakuha ng tawag, minsan isinisantabi na hindi nire-report. Sinong may kasalanan kung sila ang nakakuha nun? Lahat ng, kahit nasa materialistic world yan, lahat nakakonekta yan sa buhay. Kung hindi ka madasalin na tao or wala kang paniniwala sa Diyos, nasunog talaga ang nasunog. Nangyari talaga ang nangyari. Dito rin natin mapapatunayan kung sino ang mahilig manalangin at naniniwala sa Diyos talaga. At sinong makamundo. Materialistic world. Na nakakatamad ng tingnan kung anong mali para tingnan nyo naman sarili nyo and i-correct. Kasi hindi talaga nila pala naiintindihan kung ano yung messages na sinasabi. Napaka-common sense. Pero this is an evidence that people became dumb. As idiot. As fool. Na nasa matandang katawan, pero batang mag-isip. Hindi nyo talaga naiintindihan? Yan, evidence na. Makikibata ako ngayon. At ako yung bata na mature. Kasi para silang bata eh. Weird. Pati magkwento, kulang-kulang, sinungaling, pinalitan. Kaya malalaman mo talaga kung sino, pagkwentuhin mo ang isang tao, sino mahilig magsabi ng totoo at hindi. Spirit knows all. Kahit sinungaling na tao, alam niyang magsasabing totoo at kapwa niya sinungaling. And, advice ko lang sa atin, kasi tayong mga tao ang nag-a-advance talaga kaysa gobyerno. Kayanin natin yan. Kung hindi tayo pinapakinggan sa mga hinaing natin, ay tuloy nyo pa din hanggang ma-ring-ring sila. Yung tatamarin na sila dahil sa gagawin talaga nila yung trabaho nila. Sige lang. Kasi sino bang sinisweldohan, no? Sinong nagsisweldo, di ba?